Hello guys, good evening. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-configure ang TP-Link 110 na nakabilang setup. So ito yung laman ng ating box. Itong TP-Link, tsaka yung dalawang antena, cord, tsaka yung adapter. So first, ilalagay nyo yung dalawang antena. Tsaka second, kailangan nyo ng dalawang LAN cable. So, yung unang LAN cable, ilalagay nyo sa loob. Papunta sa adapter. So, may nakalagay dyan, PoE at LAN. So, dito nyo ilalagay sa PoE. Tapos, next, ito. Then, yung LAN papunta sa computer. So, itong dulo guys, isasasak nyo sa computer. So, last is isasaksak nyo sa kuryente. Pag saksak nyo guys, iilaw siya ng orange tapos magiging green. So, tara guys, proceed na tayo sa computer para ma-config na natin ang ating TP-Link 110. So guys, nandito na tayo ngayon sa ating computer. So, punta kayo dito. Type nyo yung control panel. Ayan. Then, network and internet. Click nyo yung network and sharing center. Then, change adapter settings. Double click Ethernet. And then, hanapin nyo yung properties. Open properties. And then, Internet Protocol version 4. So, ito guys, double click lang. So, makikita nyo, naka-obtain an IP address automatically siya. So, click nyo yung use the following IP address. So, dito itatype nyo 192.168.0.13 or 13. Next is, mag-automatic siyang magta-type ng 255. So, wag nyo lang yung galawin. Next is 192.168.0.1. So, yan yung default gateway niya. So, that's 0.1. Okay, click nyo lang yung OK. Then, OK ulit. Then, close. So, ngayon, mapapasok na natin yung website ng TP-Link. So, punta kayo sa Google Chrome. Tapos, type nyo yung 192.168.0.254. So, ulitin ko guys, 192.168.0.254. So, lahat ng product ng TP-Link, yan po yung website nila. So, enter lang. So, ito na guys, papasok na tayo sa admin. So, yung default admin niya, username at password is admin lang. So, username, admin, small. Tapos, password niya, admin pa rin, small lahat. So, click lang login. So, dito guys, wag nyo lang yung i-save kasi magpapalit naman kayo ng password. So, no thanks. So, magsiset up tayo ng new account. So, sa akin, admin pa rin yung ilalagay ko na username. Tapos, yung password ko is admin 12345. So, confirm lang, admin 12345. Click yung next. Dito guys, i-skip nyo lang yan kasi hindi na kailangan lalagyan ng password yung AP natin. Ayan, success na. Click nyo lang yung I have connected to the new wireless network. So, no thanks. So, ito na guys. Click nyo yung wireless. So, dito nyo makikita yung SSID at dito nyo rin mapapalitan. So, ngayon, lalagyan natin ng SSID ang ating piso Wi-Fi. So, yung ilalagay ko na SSID is test for VLAN. So, this is for testing lang. So, yung SSID broadcast enable, security mode none, guest network, wag nyo lang yung pag-ialaman, tsaka yung rate limit. Click OK, and then save.
So, after ma-save, i-click nyo lang yung VLAN. Tapos, dito guys, naka-disable siya. So, i-click mo yung enable. So, yung VLAN ID, depende po yan sa system na gagamitin nyo. Sa Pisofy is 22. Then, sa LPB naman is 13. So, VLAN ID 22 yung gagamitin natin kasi Pisofy ang ating system. So, click lang save guys. Then, wag kalimutang i-log out. So, ayan guys. Salamat sa panonood at please subscribe my channel.